Hallelujah. Amen. Praise God. Hello po, hello po. Samahan niyo po ako right now. Amen. Praise God. Gandang hapon po, hello. Samahan niyo po ako. Amen. Live po tayo ngayon. Amen. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako mga kapatid. Samahan niyo po ako sa hapon ito. Tayo po ay mag-live para po tayo ay patuloy na mag-share ng Word of God. Paki-share po natin mga kapatid. Napakahalaga po ng ating word of encouragement sa hapong ito. Amen? Paki-share po. Kasi po na-bother po ako dun sa nabasa ko na si Jesus daw ay hindi God. So kailangan po nating alamin yun, liwanagin according to the Bible. We are depending in a biblical way. Amen? Kasi po, malilito ang tao. Kaya po, samahan niyo po ako sa hapong ito para patuloy natin maunawaan na si Jesus Christ is God. Amen? Jesus Christ is 100% human and Jesus Christ is 100 fully God. Amen? Kasi po sa panahon nating ito, marami po talagang bulaan na mga ngaral. So kaya po mag-ingat tayo. Kaya mga kapatid, i-share po natin ito kasi po ito ay salita ng Diyos. At napakahalaga po na tayo ay mayroong strong, firm foundation kung ano yung katotohanan. Amen? Hallelujah. Samahan niyo po ako at tayo po ay mananalangin. Salamat po sa pag-share nyo. Salamat po at mayroon tayong Wi-Fi. Gamitin natin ang Wi-Fi na yan para i-declare the goodness of God. Amen? Salamat po. Sino po yung mga kasama natin dyan? Hallelujah. So, salamat po kung may mga kasama po ako dito ngayon. So, samahan niyo po at i-share po natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at kumuha po tayo ng mga Biblia. Kasi po napakahalaga na tayo ay may hawak na Biblia para hindi po tayo parating nadadaya ng kaaway. Amen? Purihin ang Panginoon. So, pakishare po natin mga kapatid. Mahalagang mahalaga na patuloy nating maunawaan ang salita ng Diyos. Maintindihan natin kung sino ba talaga si Jesus Christ. Dahil tayo nasa huling panahon marami pong maglalabasan ng mga sinungaling, mga bulaang mangangaral. Kasi po yan ay nakasulat saan sa Mateo na maglalabasan yung mga sinungaling, mga bulaan. So kaya kailangan po nating depende ang ating pananampalataya in a biblical ways. Amen? Salamat po sa pag-share nyo po. Kung tayo ang magkakapag-share, ito po yung magandang i-share natin. Kasi ito po yung katotohanan na dapat nating malaman upang hindi tayo madaya ng kaaway. Amen, mga kapatid. Samahan niyo po ako, manalangin po muna tayo at kung mayroon po kayong mga tanong dyan, isulat niyo po at napakahalaga lamang po ng message na to. Kasi na-bother po ako na nabasa ko, Jesus Christ is not God. Di po ba? Tandaan po natin ang dyablo nanlilito yan. Hanggat kaya niyang lituhin ang mananampalatayang tunay, gagawa yan ng paraan para tayo ay lituhin. Dahil ang trabaho niyan ay manlito, mandaya. Amen? So tayo po na ay manalangin. Samahan niyo po ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa hapong ito. Bigyan mo po ako ng boldness, Lord, to share the truth. Dahil yun ang gusto mo. Ang gusto ng banal na Espiritu ay patuloy namin na ibahagi yung katotohanan. Katotohanan, ba't katotohanan? Walang halong kasinungalingan. Dahil the Spirit of the Lord is the truth na magtuturo ng katotohanan. Samahan mo po ako, linisin mo ang aking puso at isipan upang ang bawat makarinig at makasama ko right now ay maliwanagan sa katotohanan about sa issue na to na nabasa ko. Panginoon, ikaw po ang makita sa akin, hindi po ang aking sarili. Tulungan mo po ako. Give me the word of wisdom, knowledge, and understanding
upang kami patuloy po na tumayo sa katotohanan at hindi po madaya ng kaaway. Salamat po at samahan po ako ng aking mga kapatid. Hallelujah! Na patuloy na tumatayo sa katotohanan. Salamat po. Ito pandalain ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So maraming salamat po sa inyong pagsama. Glory to God. Hindi po madali ang humarap sa ganito. Ano po? Lalo't kung po tayo po'y punong-puno ng tinatago sa ating mga puso. Kasi sabi ng salita ng Diyos, napakahalaga na bago tayo humarap sa harapan ng Diyos, ay meron tayong malinis na puso upang ang makakarinig ay mababago ang buhay. Amen? So, magandang hapon po, Sister Liang. Salamat po. Anong lugar po kayo? Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Sister Annalisa, magandang hapon po. Kung ano po kayong lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, salamat po sa inyong pagsama. Sister Marina Naubo Garcia, magandang hapon po. Sister Rowena Molena, salamat. Pastor Alina, maraming salamat. Pray for me. Gandang hapon po dyan sa Mindoro. Kumusta po kayo dyan? Magandang hapon po, Sister Graciela Beliesa, Sister Rona Gallianero. So, samahan niyo po ako. Napakahalaga lang po nito. Hindi po ako mapakali. Kanino ka po pinag-iisipan? Sabi ko, Panginoon, yung nabasa ko na sinasabi doon na Jesus Christ is not God, hindi po ako napakali. Kaya po, nag-research kung ano yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Amen? At sabi po dito, uumpisahan ko po hindi ko po alam na dyan sa page ng Fiery Boys ay may nakalagay na, nabasa niyo po yon, may nakalagay po dyan na itong mga katuruan na ito, na mga doktrina na to ay inyong iiwasan. Parang gano'n ang pagkaunawa ko po. Kaya po may nakita ako doon na may nagtatanong po doon na parang Jesus Christ is not God. Kasinungalingan po yon. The Bible said, nasusulat po, na si Jesus Christ is God. At aalamin po natin yan. Yung proof na dapat nating maintindihan at maunawaan ay galing din sa biblical way. Amen? Napakaliwanag po. So kaya po mga kapatid, we are living in the last days. At kung hindi po tayo mag-iingat, kapag hindi po tayo hihingi ng discernment spirit kay Holy Spirit, madadaya po tayo at madadaya even in the last days. Dahil nga po, sa huling panahon, dito na po maglalabasan yung mga sinungaling, yung mga bulaan. At alam niyo po ba mga kapatid, sino ang pinipilit na dayain ni Satanas? Yung may Kristo. Sino dadayain yan? E di siyempre yung may Kristo, yung mga tao sa mundo, sa kanya yun. Kaya po tayo na mga may Kristo, hanggat may magagawa siyang paraan, dadayain po ng dadayain. Inuunti-unti. Kaya nga tandaan niyo po, sabi sa pahayag, in the last days, maraming manlalamig sa pananampalataya. Magkakaroon ng apostasy, panlalamig at lalayo kay Jesus Christ. Hindi na sila maniniwala sa katuruan na ayon sa Biblia. Ang gugustuhin lamang ng mga tao sa huling panahon, yung gusto lang nila, di po ba, itchy ear. Kaya po yung matatalinong tao, yung matatalinong anak ng Diyos, mahalaga na nakapokus sa salita ng Diyos dahil itong Biblia ang pundasyon ng mga mananampalataya. Our faith is based on biblical way. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay nasulat sa pamamagitan ng banal na spirito na lumukob sa mga nagsulat nito. Amen? Kaya po, tandaan po natin ang kahalagahan. Ang ating ibabahagi ngayon ay according
in a biblical ways, hindi po sa aking kaalaman. Dahil wala po akong kaalaman. Kung wala po ang banal na Espiritu sa aking buhay, wala po. Kaya po, salamat sa hapong ito, samahan niyo po ako na patuloy na maliwanagan ng ating mga kaisipan na Jesus Christ is 100% God. Amen? Kung babasahin po natin ang four gospel, ano pa yung sinasabing four gospel? The book of Mateo, the book of Luke, the book of Mark, and the book of John. Yan po yung sinasabing four gospel. At dyan po sa four gospel, dyan po nakatala kung paano ipinanganak si Jesus Christ as a human being. Dyan nakatala kung paano si Yesu Kristo magmi-ministry. Diyan nakatala kung paano si Yesu Kristo pahirapan. Diyan nakatala kung paano si Jesus Christ nagpagaling sa mga tao. Hinanap ang mga tao. Nag-ministry si Jesus Christ. Diyan nakatala sa four gospel kung paano niya hinanap ang mga disipulo na iba-iba. May mangingisda, may tax collector. Di po ba? Alam na natin yan. Matatalino po tayo, mga mananampalataya ni Kristo. Alam ko po na naintindihan nyo at nauunawaan. Dahil alam ko na nabasa nyo na po ang four gospel. Yung iba nga, kabisado na yata yung Biblia eh. Pero sa panahon natin, bakit maraming mga tao na naglalabasan na bulaan? Kaya po napakahalaga na sabi nga doon, tayong mananampalataya in the last days, tayo maging katulad ng mga taga-Berean. Inaalam natin yung katotohanan upang hindi tayo madaling madaya ng kaaway. Kasi ang kaaway, alam niyo po ang unang tatanggalin sa mananampalataya, Satanas. Yung pananampalataya mo, yung faith natin, kasi yun yung pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Bakit? Nahaligtas tayo dahil sa pananampalataya kay Hesus Kristo ayon sa Efeso 2:8-9. Di po ba mga kapatid? Tayo ay naligtas sa biyaya. Wala po tayong maipagmamalaki mga kapatid. Naligtas po tayo sa biyaya. At yung pananampalataya na yun natin kay Hesus Kristo na magdadala sa atin ng eternal life, yan ang pinipilit na tanggalin sa atin ni Satanas. Pinanlalamig tayo ng kaaway. Pinipilit tayong alisin doon sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, kung ano yung pinakamahalaga sa ating mga Kristiyano, yan ang gustong tanggalin ng kaaway. Kaya po, maging matalino tayo. Be like the serpent and gentle like a dove. Amen po. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagsama. Nawa po sa hapong ito, patuloy na tayo na maliwanagan na pagkatapos po natin ng ating topic na ito, hindi po tayo magdadalawang isip kung sino si Hesus Kristo sa iyong buhay at sa aking buhay. Na kahit ano pong marinig natin sa paligid na makasinungalingan, hindi po tayo basta-basta maniniwala. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. So, dadako na po tayo. Napakahalaga po na kaya inuutos po sa atin na basahin natin ang four gospel para alam natin, kilala natin kung sino si Jesus Christ upang hindi tayo madaling iligaw ng mga sinungaling. Amen? At tandaan po natin, ito po, babasahin ko po sa inyo, kumuha po kayo ng mga Biblia. Hahanapin natin ngayon ang Panginoon. Aalamin natin na si Jesus Christ is 100% God. Saan po tayo? Ito yung mga proof. Proof Jesus Christ is God. Samahan niyo po ako. Sabi po doon, unahin po muna natin, Jesus Christ is 100 fully human.
At yan po'y matatagpuan sa Mateo 21:18. Bakit po? Si Jesus Christ po ay nakaramdam ng gutom. Amen? Kung may mga Bible po kayo, kunin niyo po para makita niyo po na napakahalaga na tayo may kaalaman sa salita ng Diyos. Ayaw po ng Panginoon na tayo nadadaya ng mga kaaway kasi tayo yung dapat nagdadala sa kanila ng katotohanan, ng ilaw, tayo yung dapat asin. Tayo dapat yung nagbabahagi ng katotohanan sa mga tao na nabubuhay pa sa mga maling katuruan. Pero anong nangyayari sa panahon natin? Baka po tayo pa ang nadadala at muling naiibalik sa mundong gawain. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag po na nakasulat kung babasahin natin ang Mateo 21:18. Subaybayan niyo po, kunin niyo po para alam niyo po na hindi ko kayo niluloko. At ang ating inaalam is in a biblical way. Katotohanan na si Jesus Christ ay nagutom. Amen? Samahan niyo po ako. Sige nga po, hanapin po natin. Pumunta tayo sa Mateo. Sino pong nauna sa inyo dyan? Mateo 21:18. Para po malaman natin na si Jesus Christ ay naging tao. Amen? Samahan niyo po ako. 21:18. Sabi po dito, kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka ba namumunga kailanman? Agad na natuyo ang puno. Ito po mga verse na binabasa ko ay pagpapakita na si Jesus Christ is 100% human being. Siya po ay nakaramdam ng gutom. Amen? Ano pa po? Sabi pa po doon sa John 19:28, si Jesus Christ ay nakaramdam ng uhaw. Kuha po kayo ng mga Bible para alam natin yung katotohanan. Yes, alam nyo na po ito. Pero may mga tao po na mga bulaan na pinipilit nila na dinadaya ang mga tao na sasabihin nila na si Jesucristo ay hindi God. At ayon sa Biblia, pasisinungalingan natin ito. The Bible said, Jesus Christ is 100% God. Amen? Hallelujah. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya po napakaliwanag na si Jesus Christ is 100% human. Bakit siya nauhaw? Tingnan natin sa John 19:28. Pumunta po tayo sa John 19:28. Basahin po natin. Tayo po ay nakabase sa biblical way. Hindi po sa ating sariling kaisipan. 19:28. Sabi dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Di po ba nakapako si Jesus Christ doon sa cross? Nauuhaw siya. Ano po ang binigay sa kanya? Yung suka na mapait at idinuldol sa kanya. So ibig sabihin, bilang normal na tao, siya ay nauuhaw. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Kasama tayo doon. Siya nagparusa kay Lord. Kasama tayo na nagpapako sa Kanya. Pero salamat sa Lord, tayo nakatanggap ng kapatawaran. Kaya we have peace with God already. Amen? Nauhaw po ang Panginoon. Hallelujah. At ano pa po? Na siya ay human. Napakadami po. Ilan lang po itong mga verses na nakita ko na magpapatunay na Jesus Christ is 100 fully human being. Sabi pa po doon sa Mateo 4:1. Sige po, kuha po kayo.
Mateo 4:1. Basahin po natin. Hallelujah. Mateo 4:1. Ano yung naramdaman ni Jesus doon? Mateo 4. Ano? Sabi dito. Mateo 4:1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagugutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." So ano pa makikita natin dito sa ating binasa? Si Jesus Christ ay tinukso. At sino ang nanukso? Si Satanas. Magaling manukso si Satanas. Pero, tandaan po natin, Satan is a loser. Ang trabaho lang po niyan, manukso, mandaya, pero kakaunti na po ang kanyang panahon. At yun din po, inuulit na naman ni Satanas sa panahon natin. Sino ba ang tutuksuhin? Sino ba ang nag-aakusa sa mga mananampalataya? Di ba siya? Ganon katuso si Satanas. Pero tandaan natin, 2,000 years ago, Satan is a loser. Alam niya yun. Kaya sa panahon natin, ngayon, tayo tinutukso din. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sabi doon sa salita ng Diyos, yung tukso ay hindi kasalanan. Pero kapag ikaw ay tinukso at nag-give in ka, yun ang kasalanan. Di ba tinukso si Jesus? Sabi doon, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo tinapay yung bato. Sa panahon natin, di ba? Pwede rin tayong tuksuhin, kaaway, paunti-unti. Ganon tumera si Satanas, unti-unti tayo mga kapatid. Kaya napakahalaga sa panahon natin na humingi tayo ng discernment spirit from the Spirit of the Lord, that is the Holy Spirit. Napakahalaga po sa panahon na to na dumadaan tayo ng ligligan ng pananampalataya. Kasi bakit liligligin ang ating pananampalataya? Para tayo ay mapalayo kay Kristo. Para tayo ay mapasama doon sa apostasy na sinasabi. Huwag tayong papayag na mapasama tayo doon sa manlalamig sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Salamat po mga kapatid kung sino po yung mga kasama natin dyan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Sister Rosa Curambes. Magandang hapon po. Sister Rona, salamat po sa pag-share nyo. Pakishare nyo po ito at napakahalaga po. Napakahalaga po na tayo ay maunawaan na si Jesus Christ is 100 fully God. Amen? According to the Word of God. According in a biblical way. Hallelujah. Salamat po. John, Loba, Sister Linjo sa Saudi, Sister Carmi, salamat po. Kung may nanonood sa Hong Kong, salamat po sa inyong pagsama. Amen? At magpatuloy tayo. Napakahalaga na maunawaan na natin, naintindihan na natin na si Jesus Christ ay tinukso. Ano pa? Sabi po sa Mateo 16:21, si Jesus Christ ay nakaramdam ng pain and suffering. Tingnan nga po natin yun, Mateo 16:21. Mateo 16. Pumunta tayo po sa 16 na si Jesus Christ ay nakaramdam ng sakit ng kalooban. Siya po ay nagtiis ng hirap sa 16:21. Sabi po dito, basahin po natin sa 21. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. 21. Mula noon ay ipinapaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit 3 araw ako'y muling mabubuhay. Tingnan niyo po, nakaramdam ang Panginoon ng betrayal.
Itinatwa siya. Yung mga disciple na kasama niya, mga kapatid, itinatwa siya. 3 taon na kasama yung mga disciple. Pero nung panahon na magkakahulihan na itong sino po yung humalik sa kanya, nasabi kapag hinalikan ko yan ng Kristo. Di po ba? Nagkawatak-watak sila. Yung mga disciple na kasama for 3 years, nagtakasan. At naranasan ni Pedro na i-betray ang Panginoon. 3 times na itanatwa, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Kaya sa panahon natin, darating ang panahon, baka isa tayo sa magtatakwil kay Kristo. Nawa po hindi. Nawa po hindi natin maranasan. Naitakwil natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Because of material things, because of food. Matindi po ang dinanas ng Panginoon. Yung nadadananas na natin ngayon na persecution, wala po yun. Wala po. Wala pong tatalo kay Jesus Christ na dinanas. Yung ating kawalan ngayon ng pera, inuusig tayo. Wala po. Hindi pa dumarating sa point na ipako tayo lahat dahil si Jesus Christ lamang yung ipinako para sa iyo at para sa akin. Sa panahon natin ngayon, konti lamang na persecution, parang tayo hirap na sa ating buhay. Wala lang tayong makain, wala lang tayong pera, para bang mamamatay-matay na tayo. Pero look at Christ. Look at Jesus Christ on the cross. He died for you and for me. Para tayo makasumpong ng kaligtasan. Ano ba ang pili ng Panginoon sa atin? Tayo maging ilaw at asin ng sanlibutan. Tayo yung aklat na iniwanan. Tayo yung aklat na naglalakad na susubaybayan ng tao. Kung makikita sa atin si Jesus Christ, kasi ang ultimate goal ng Panginoon, we become like Christ-like. Amen? Kaya po, si Jesus Christ ay 100% human. Tandaan po natin na. At sabi pa doon sa Mateo 27:50, Jesus Christ died for you and for me. Maliwanag po mga kapatid. Namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin. Because God loves us so much. At hindi po yun natigil doon, di po ba? Hanggang ngayon, yung pag-ibig ng Panginoon ipinaparanas sa atin. Dahil isinugo ni Jesus Christ ang Holy Spirit to be with us, to dwell in our heart, to teach us the truth. Di po ba? Yung banal na Espiritu binigay sa atin para tayo'y turuan ng katotohanan. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na sabihin ang katotohanan, hindi baluktutin ang katotohanan. Kaya po the Bible said right now, according to the biblical way, Jesus Christ is God. He is God. Amen? So ito na po. Basahin po natin itong mga verses na to na patuloy na magpapaliwanag sa atin na si Jesus Christ is God 100%. Basahin po natin, ito po yung mga proof. Jesus Christ is God. Sabi po doon sa Exodus 3:14, I am who I am. Is talking to God. Kung babasahin po natin, pumunta po kayo doon, mababasa niyo po yung katotohanan. Ano pa? Sabi po dito, sa John 6:35, I am the bread of life. Verse 41, 48, 51, I am the bread of life. Napakaliwanag po. Ano pa po? Sabi po dito, alamin natin yung the great I am. At yung the great I am, ito ay patungkol kay Jesus Christ bilang God.
Sabi pa po doon sa John 8:12, I am the light of the world. Puntahan natin. John, para binabasa natin, puntahan natin. Pumunta po tayo sa John 8:12. Basa po tayo para alam po natin na hindi po tayo naliligaw, na hindi tayo nadadaya ng mga bulaan, ng mga ngaral, na parating sinasabi na si Jesus Christ is not God. Mga sinungaling. The Bible said, is very clear that He is God. Buksan po natin ang John 8:12. Sabi po dito, basahin po natin. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Di po ba? Siya po yung ilaw na sinasabi, na isinend sa lupa, nagkatawang tao, alang-alang sa iyo at sa akin. At yung sumusunod sa ilaw o tinanggap yung ilaw na walang iba kundi si Jesus Christ, anong mangyayari? Magkakaroon ng buhay. Ayan? At hindi lalakad sa kadiliman. Tingnan niyo po, kung tayo ay may Kristo sa ating mga puso, at naniniwala tayo, Jesus Christ is God, hindi tayo lalakad sa dilim. Dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoon na lumakad sa liwanag. Aakayin tayo ng Panginoon sa liwanag. Mahirap po na sasabihin natin na tayo ay may Kristo sa puso, aakayin tayo ng Panginoong Hesukristo sa liwanag. Tapos ngayon tayo nasa liwanag, lalakad tayo sa kadiliman. Pwede bang pagsamahin yung dilim at liwanag? Pwede bang pagsamahin yung tubig at langis? Tama ba? Yung bang santol, mamumunga ng grapes? Di po ba? Sabi, according to the Word of God. So once na tayo dinala na sa liwanag, kailangan nating mamuhay sa liwanag. Kaya nga po tinagurian tayo na maging ilaw at asin ng mundong ito. Wherever we are, kahit saan tayo nilagay na bansa, saan sulok ka man ng mundo, once na kayo naging anak ng Diyos o born again Christian, ikaw ay ambassador of God. Ikaw ay ilaw at liwanag at asin sa mga lugar kung saan tayo nilagay. Amen? Natututo po ba? At pagkatapos natin ito, nawa po, hindi tayo magdadalawang isip. Ay totoo ba na si Kristo ay Diyos nga? O tao lang? Ay bakit kung ano-ano sinasabi? We need to have stand firm. What is the truth according in a biblical way? Because our basihan is in a biblical way. Amen? Ano pa po? Napakadami dito. Ilang great I am ito. Sabi pa po dito, sa John, kaya po sinabi na I am the light of the world. So ano pa po yung sa John 8:23? I am from above. Ayan, puntaan natin ito. 8:23. Sinabi niya, ni Jesus, na siya ay galing sa taas. 8:23. Basahin po natin. Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasang libutang ito. Ngunit ako'y hindi. Sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. O napakaliwanag po yun. Ano pa ba ang proof na kailangan nating gawin o ipakita ng Panginoon para tayo ay hindi malito sa mga sinasabi ng mga kaaway, ng mga sinungaling, ng mga bulaan, ng mga ngaral na si Kristo daw ay hindi God. Napakadami talagang bula ang mga ngaral. Nasusulat po kasi kailangang matupad yun at sa kanila matutupad yun. Amen? Napakaliwanag po ha. Si Jesus ay nagmula
sa taas because He is God. At kung kayo po ay may mga verse dyan na proof na God is God, sige po, ilagay niyo po dyan. Ano yung pinangahawakan natin mga kapatid? Na kapag may nagtanong sa iyo ng mga bulaan, ay kaya mong idepende na si Jesus Christ is God. Baka po pag tayo tinanong na ganyan, hindi natin i-depend yung pananampalataya natin. Kawawa naman po tayo. 20 years na tayong Kristiyano, 30 years, 40 years, tapos hindi natin kayang idepende na si Jesus Christ is God. Hallelujah. Nilalakasan ko lang ang busis ko ha. Wala po akong mic, wala akong ano-ano. Kaya po kailangan ko lakasan ang busis ko. At naniniwala ako na ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. Wala po akong kaalaman. Pero sa kanyang biyaya, siya po ang nagbibigay sa atin para makapagsalita. Amen? Napakaliwanag po. Ano pa po ang sabi doon? Yung great I am. Sino po yung nakakaalam na napakadami ng great I am, great I am, I am, I am. Sino po yung nakakaalam nun? Hindi tayo dapat malito ng mga sinungaling, ng mga ngaral na wala lang ginawa kundi mag-counterfeit sa ginagawa ng Panginoon. Kasi yun ang trabaho nila. Kaya tayong mga tunay na may Kristo sa puso, dapat tayuan natin yung katotohanan. Ide-depend natin. Hindi tayo nakikipag-debate sa kanila. We just stand what is truth according to the Word of God. Amen. Ano pa po yung sinasabi dito? I am He. Sabi po doon, sa John 8:24. Siya yun. Siya ay God na sinasabi. Sabi doon sa 24 na binasa natin. Kaya sabi doon, napakaliwanag doon sa verse 24, oh. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwala na ako'y ako nga. Ano pang proof ang hinahanap natin mga kapatid? Eto na nga po, nakasulat na dito. Inihanda na ng Panginoon para tayo hindi mangapa, para hindi tayo madaya ng mga sinungaling na mga bulaan. Mamamatay ang tao sa kasalanan kung hindi siya maniniwala na si Jesus Christ is God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ano pa po? Sabi pa doon sa 28, meron pa dito sa 28, babasahin ko po. Ito po ay mga proof, mga kapatid. Proof na si Jesus Christ is God. Sabi doon sa 28, saan ang 28? Basahin po natin. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ano pa po? Sabi pa po dito sa John 8:58. Sabi doon, before Abraham, ito po before Abraham was I am. Bago pa si Abraham, nandun na si God, si Jesus Christ. Basahin po natin yun. John 8:58. Pumunta tayo sa 8:58. Asan ang 58 dito? Yun, punta sa kabila. Sabi sa 58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga. At alam mo yung mga tao, dahil ayaw maniwala na si Jesus Christ ay God, at nauna pa siya kay Abraham, alam niyo ang gawa ng tao? Ang sabi doon sa 59, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Tingnan niyo po yung mga tao. Ayaw maniwala na si Jesus Christ is God. Ininiklara na nga ni Jesus Christ is from above. Kaya ang problema, yung mga tao. Nakakalungkot po Nakakalungkot yung panahon ni Jesus Christ na nakasama nga po nila si Jesus Christ. Pero anong ginawa nila?
Itinatwa nila, babatuhin nila, papatayin nila. Mapalad nga sila nung time na yon, naanda si Jesus Christ. Pero hindi nila naramdaman, hindi nila itinrato si Jesus Christ, naghad. Grabe po ang ginawa ng mga tao na yon. At kasama tayo nun. Ngayon, kinahabagan lang po tayo ng Panginoon. Kaya po rin ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran. Tayo ay kinaawaan ng Diyos. Magpasalamat po tayo. Wala tayong maipagyayabang dahil kung hindi tayo kinaawaan ng Diyos, kaparusahan po ang ating mararanasan. Amen? Hallelujah. Salamat po. Meron pa po. Meron pang great I am dito. Marami pa po yung great I am. Proof na si Jesus Christ is God. Sabi pa po dun, sa John 10:7. Sige nga po, John 10:7. Pumunta tayo sa John 10:7. 10:7. Sabi po dito, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Tingnan niyo po. Idinideklara ni Jesus Christ, He is from above, He is God. At sabi niya doon, sabi niya po, I am the door of the sheep. I am the door of the sheep. Sabi po niya doon, napakaliwanag, di po ba? Tapos sa panahon natin ito, malilito tayo. Dahil may mga sumusulpot na sasabing, si Jesus ay hindi God. We need to stand what is right and what is truth. Because the Holy Spirit will teach us the truth. Kaya nga isinugo si Holy Spirit para turuan tayo ng tama, katotohanan. Kasi alam na Panginoon, may kalaban, may kasinungalingan. Ano ba ang kabaliktaran ng katotohanan? Eh di kasinungalingan. At sino yung hari ng kasinungalingan? Eh di si Satanas at yung kanyang kampun. But they are loser. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Purihin ng Panginoon. Ano pa yung kasunod? Sabi dito, sa John 10:9, o John 10:9, basa, para makita natin na si Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Amen? 10:9, sabi po doon, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen? Ang Panginoon po ang pintuan para tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Ano pa yung kasunod? Sabi po doon, I am the good shepherd. Sabi po sa John 10:14. 10:14. Basahin po natin. Sa 14. Ako nga ang mabuting pastol. Ayun, ako ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. O tingnan niyo po yun. Ang Panginoong Hesus ay Diyos. He is God. Kaya inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya sabi nga po doon, I am the good shepherd. Ang Panginoong Hesus, ang mabuting pastol. Bakit siya is God? Maliwanag po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ano po ba? Sabi po sa John 11:25. Samahan niyo po ako. John 11:25 para makita natin ang katotohanan na si Jesus Christ is God. 100%.
John 11:25. Okay, basahin po natin mga kapatid. Sa 25, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Tingnan niyo po, purihin ang Panginoon. Si Jesus ay God. Nabuhay siya because He is God. Hindi po siya tagalupa, kaya bumalik siya sa langit kasi He belongs to heaven because He is God. Amen? Napakaliwanag po Kung hindi po nabuhay si Yesu Kristo, after 3 days, wala pong saysay itong ginagawa natin na pangangaral. Kaya po tayo nakakapangaral at nakakatayo kasi meron tayong proof na totoo ang ating ipinapangaral. We can depend the Word of God according in biblical way. Hindi kung saan lamang na theory kinuha. Amen? Kaya po maliwanag doon na si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli. At ano pa yung sabi doon? Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Napakaliwanag po. Si Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. So wala pong makakapunta sa langit maliban tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos natin at tagapagligtas. Walang makakapunta sa langit maliban i-acknowledge mo sa iyong buhay, sa aking buhay, that Jesus Christ is God. Because the Bible said, because Jesus Himself said, He is God. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya po napakaliwanag. Ano pa po? Sa John 14:11. Ano yun? Sa John 14:11. John 14:11. Sabi dito, basahin natin sa 11. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. O, di po ba napakaliwanag na sabi doon sa John 14:11, I am in the Father, and the Father is in me. Di po ba? Maraming tao magkukwestiyon na naman doon. Maraming tao nagkukwestiyon. Kung ano lang po yung nakasulat sa Biblia, yun lamang po yung kakayanan ng tao na dapat nating maunawaan. Kasi ang isip ng Diyos ay hindi kagaya ng isip natin. Di po ba? God thoughts is higher than the thoughts of man. Kaya hindi po natin pwedeng ipantay ang ating mga talino sa pamantayan ng Diyos. Sapat na tayo binigyan ng pananampalataya, sapat na tayo'y kinawaan ng Diyos, sapat na tayo iniligtas. May mga tao po na, anong tawag dun? Kagaya ng mga Parisiyo, na kung ano-ano pa ang sasabihin. At alam po ba natin, sabi doon sa John, sa huli ng John, kung susulatin ang lahat ng ginawa ng Panginoon, kulang ang mundong ito. So kung ano lang inasulat dito, yun lamang ang ating paniwalaan, panampalatayahan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag. Kasi alam natin kapag dinagdagan natin at binawasan ang salita ng Diyos, mananagot tayo sa harapan ng Panginoon. Di po ba? Kaya tandaan po natin, ano pa, may sinasabi pa dito. Sabi dito sa John 15:5, o napakaliwanag po, I am the vine. Di po ba natatandaan po natin yung John 15:1-7? I am the vine,
Without Christ in our life, we can do nothing. Kung wala pala si Kristo sa ating buhay, wala tayong kakayanan, hindi tayo makakagawa sa ating buhay. Bakit? Si Kristo is God. Kaya tayo nakakagawa sa panahon natin dahil tayo tinutulungan ng Panginoon. Sinasamahan tayo ng Banal na Espiritu para tayo makasurvive sa ating mga buhay. Dahil sa biyaya niya, kaya tayo nabubuhay. Lahat po tayo ay wicked before. But because of God's love to humanity, nakatanggap po tayo ng kapatawaran. Sapat na yung ginawa ni Jesus Christ on the cross for you and for me. Napaniwalaan natin that Jesus Christ is God. Amen? Ano pa po? Tatapos na po tayo. Sabi pa dito, sa John 18:6, I am He. John 18:6. 18, tayo natin. 6. Nang sabihin ni Jesus na ako iyon, napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, sino ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, sinasabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong iyon. So, si Jesus Christ na po ang nagdi-declare na He is God. Pero yung mga tao, talagang mga sarado ang mata, mga bulag sa katotohanan. Kaya po napakaliwanag na kanyang mga salita na iniwanan na pupunta, di po ba? Pupunta siya sa langit, babalik siya sa Ama. At tayo ipaghahanda ng matitirhan. At kapag okay na yung matitirhan, babalik po siya, di ba? Babalik po siya. At yung pagbabalik na yun, yun yung sinasabi na pagdagit. Amen? Purihin ang Panginoon. At ano pa po ang sabi dito? Natatandaan po ba natin si Thomas? Si Thomas, yung disciple niya. Di po ba, nung 3 araw na si Jesus Christ nabuhay, so si Maria po pumunta doon sa tomb at sabi nawawala si Jesus Christ. At nabuhay na maguli. Di po ba? Si Maria, siya yung pumunta doon sa mga disciple at sinabi na wala si Jesus, buhay kung saan pumunta. Pero na-meet niya si Jesus Christ. At sabi, pumunta ka doon, sabihin mo na ako'y makikipagkita sa kanila. At pumunta po si Jesus Christ sa tahanan, di po ba? Natatanda niyo mga kapatid, siya ay lumampas sa pintuan. At nakita yon ni Tomas. At ano po yung declaration ni Tomas? Ano yung declaration ni Tomas doon? Sa John 20:28, basahin nga po natin. John 20:28. Ito si Tomas po, siya yung yung nagda-doubt po ba? Si Tomas. Punta natin. John 20:28. Yan, pumunta tayo sa 28. Sabi dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya. Tama po ba? Sa John 20:28, nasa ng 20:28. So ito yung sinasabi na natupad na, it is finished. At itong si Tomas din po ba, di ba pumasok, sabi niya kung Panginoon, kung totoo kang Diyos, pwede po bang itusok yung daliri niya doon sa ganon para siya'y maniwala lamang. Kasi ito si Tomas naghahanap ng proof na nabuhay siya. So di po ba yung kanyang indadali ginanon at ang sabi, totoo nga na ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Di po ba? Mga kasama ni Jesus Christ yun mga disipulo ha. Pero hindi maiwasan na nag-alinlangan na si Jesus Christ is God. Amen? Kaya napakahalaga na maunawa natin mga kapatid. Tandaan po natin na kung mumuni-munihin natin ang lahat ng mga nakasulat sa gospel, makikita natin at makukonclude natin
Jesus Christ was a divine. And I can say sa akin sarili, masasabi ko na I am to proclaim that Jesus Christ was God. Walang pag-aalinlangan po na sa aking puso na masasabi ko na may i-declare ko na si Jesus Christ is God. Amen? Bakit po? Pumunta po tayo sa John 1:1. At doon po tayo magtatapos. John 1:1. Napakaraming tao. Hindi yata nababasa itong John 1:1. Pero tandaan natin mga kapatid, sabi doon sa salita ng Diyos, hanggat ang isang tao ay hindi nabuborn again Christian, ang Espiritu ng Diyos ay patay sa kanila. Kaya hindi nila mauunawaan yung makalangit na kaisipan. Kaya hindi natin sila masisisi. Because if the Spirit of the Lord ay wala sa isang tao, hindi po nila maintindihan ang mga spiritual na bagay. Tama po ba? Maliwanag po ha. Ito na po. Sabi dito, ito pa yung pinaka proof that Jesus Christ is God. Amen. At alam po natin ito mga kapatid, sa hapong ito, gusto ko lamang pong i-clear na si Jesus Christ is God. Because the Bible said. Because it declare in the Bible. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Sino po yung salita na tinutukoy mga kapatid? Si Jesus Christ po yung salita. At yung salita na yan na si Jesus Christ ay nasa langit kasama ng Ama. Ang salita ay kasama ng Diyos. Because Jesus Christ is God. Kasama siya ng Diyos Ama sa langit. At ang salita ay Diyos. Glory! Ito lang sapat na mga kapatid. Yung mga binasa natin na I am the resurrection of life, mga dagdag pa yun para makita natin na si Jesucristo is God. Ito pa lang po sa John 1:1, sapat na. Yung sinasabing logo is Jesus Christ. Logos is the Word of God. Is Jesus Himself. At sabi doon sa verse 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Si Jesus Christ sa pasimula na andun because He is God. At sabi pa dito, at walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, nalika ang lahat ng bagay sa creation. O sino pa po ang magko-question dito? Wala na di po ba? Napakaliwanag ang kapaliwanagan dito that Jesus Christ is God. Kasama ng God Father. Kaya po sabi dito, nasa Kanya. Sino yung nasa Kanya? Sino yung Kanya na tinutukay? Is Jesus Christ. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Oh, glory to God. Ito lamang po sapat na. Walang makakagapi. Kahit kadiliman, hindi kayang gapiin si Jesus Christ because He is God. Kaya nga po, there's a power in the name of Jesus Christ. There's a power in the name of Jesus Christ. There's a power in the blood of Jesus Christ. Wala pong makakagapi sa Kanya. Because He won the victory. Nang siya'y mabuhay. Nang siya'y mag-resurrected. Natanggap po niya yung name above all name.
And every nation will bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Walang makakagapi kay Jesus Christ because He is God. Napakaliwanag po mga kapatid. Kaya po sabi dito, kasunod pa doon, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw, tungkol kay Jesus, at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. So sa panahon natin ngayon, ano gagawin natin mga kapatid? Sumampalataya. We need to acknowledge that Jesus Christ is God. We need to proclaim in our mouth that Jesus Christ is God. Kaya po sa ating mga buhay ngayon, tayo matatagal na mananampalataya at hindi natin ma-depend na si Jesus Christ is God. Paano po tayo? Paano na po? Ang dami pa namang mga bulaan, mga sinungaling. Kaya po tandaan natin sa hapong ito mga kapatid. Napakadami pa pong mga verses sa Biblia, mga reference na nagpapatunay na si Jesus Christ is 100 fully become human being. Sabi po sa Isaiah 9:6, tandaan po natin ang mga verses na to. At sabi po sa Acts 1:6-11, Jesus Christ ascend to heaven. Kasi yun ang kanyang trono. Kaya po napakahalaga, nawa po, sa hapong ito ay naliwanagan tayo na kaya na nating idepende ang ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa iyo at para sa akin. Na we can stand what is truth. Na hindi tayo madali na madadala ng hangin. Pag dini may narinig na katuruan, dini doon. We need to stand mga kapatid. We are living in the last days. Tapos hindi pa tayo maniniwala na si Jesus Christ is God. Puri ng Panginoon. At sabi dito, sa Titus, hanapin natin ang Titus at doon tayo magtatapos. Titus 2. Hanapin natin ang Titus 2. Nandiyan pa po ba kayo? Salamat po sa inyong sumama. Yun po ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon eh. Kapag ang ipapangaral sa salita ng Diyos, ayaw nating marinig. Pero kapag ang ipapangaral ay yung mga makamundong bagay, naandun po tayo. Sinishare natin lahat. Ang sharing, 1 million. Ang view, 2 million. Pero yung sa Panginoon, ang share, 2, 3, yung nanood, 20. Magsisilos po talaga ang Panginoon. Kasi po, mas binibigyan natin ng halaga yung mga makamundong bagay kaysa doon sa mga spiritual na bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin because we are living in the last days. Nasa last days na tayo, sabi nila, maraming sasabi, nagwa-wonder pa tayo. Nag-i-enjoy pa tayo sa mundong ito. Sabi natin, babalik ang Panginoon. Pero ano ginagawa natin mga kapatid? Nag-i-enjoy tayo sa mundo. Imbes na tayo ay magbigay ng ilaw at liwanag sa mga bulaan na mga ngaral, parang tayo pa yata ang naaakit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hanapin po natin ang Titus at doon po tayo tatapos sa Titus. Ang Titus po ay Tito. Tama po ba? Salamat po sa inyong pagsama. Hindi po ako ang sinasamahan nyo. Ako po ay just
an instrument of God to tell the truth, mga kapatid. Wala po akong kakayanan na magyabang, wala po. Si Kristo po ang ating ipagyayabang, na tayo iniligtas niya, na tayo pinatawad, na tayo nakasumpong ng kapatawaran mula sa Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. So, Titus, pumunta po tayo sa Titus. Amen. Hanapin ko po ang Titus. Titus. Mahirap hanapin ang Titus. Nagtatago. Amen. So, sa Titus po may nakasulat doon. Yan, hinahanap ko lang po yung Titus nagtatago. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu. Titus. Tago pa more. Ayan. Sino nakakita po ng Titus? Titus 2:13, 14. Sa Tito pala yun So, hanapin natin. Maliliit ang mga nakasulat sa Biblia. Kaya hindi po madaling hanapin. Titus 2:76. 2:76. Ayun. Pupunta po tayo sa verse 2, 13 and 14 at doon po tayo magtatapos. 13 and 14. Sabi po dito, okay, basahin ko na po. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. At anong kasunod? Hanggang 14. Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na magkaroon tayo ng sigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman. Ito po ay patungkol doon sa mga ngaral. Pero ang ano dito, at least mapupulot natin dito. So, inihandog ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Para sa huling panahon, sa ating mga buhay ngayon, tayo ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen? Purihin ang Panginoon, nawa po sa hapong ito, naliwanagan tayo mga kapatid at hindi na tayo basta-basta madadala ng mga bulaang mga ngaral na sasabihin, ay hindi naman Diyos si Jesucristo, tao lang yan. Masasabi ko po sa aking puso at sa aking sarili, according from the Word of God, in the biblical way, that Jesus Christ is 100 fully human being and 100 fully God, to the glory of God the Father. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So maraming salamat po at salamat po sa inyong pagsama. Nawa po naliwanagan po tayo ngayon na sino man ang makaharap natin, matatayuan natin, masasabi natin na si Jesucristo ay Diyos according to the Word of God. So, salamat po sa pagsama nyo at basahin ko lang po itong mga naandito. So, salamat po kay Sister. Ito po, sino po ang naandito? May mga comment po ba kayo dyan? May mga katanungan po ba kayo? So, naliwanagan po tayo. Naiisa yung paniniwala natin mga kapatid. Yung mga kasama ko pa ba dito? Tayo isang paniniwala na si Jesus Christ is 100 fully human being and 100 fully God? Isa po ba tayo ng paniwala? Kapatid.
Hallelujah. Salamat po kay Sister Lorna Rodriguez. Without changing our man nature, character, you will not know who is Jesus Christ. Yes. Hanggat hindi po tayo nabuborn again Christian at nabubuhay ang Espiritu ng Diyos sa atin, wala pong mababago sa ating nature. Lorna Rodriguez, because Jesus is the Word of God. Yes, yan po yung katotohanan. Sister Irene, in the beginning, He is the Word. Yes, napakaliwanag. Kaya hindi po dapat tayo madaya ng mga tao. Kaya po kanina ako'y nalungkot, nabasa ako doon. May nakalagay pang dilaw. Jesus Christ is not God. Kaya po hindi po ako mapakali. Hallelujah. Kapag po tayo ay may Espiritu ng Diyos sa ating puso, makakaramdam po tayo. Makakadiscern po tayo. Mararamdaman natin because the Spirit of the Lord magtuturo sa atin ng katotohanan. Mararamdaman po natin. Amen? Lorna Rodriguez, all the authority in heaven and earth, He give the Father, give to His only beloved Son. Amen. Hallelujah. Liam Vargas, in Jesus' name, amen. Rona Gallego, wala akong marinig, Pastora. Hallelujah, Jesus' name. Ulitin niyo po mamaya. Kasi po, pwede pong tanggalan nga ng boses. Kasi katotohanan po ang sinasabi natin. It's about Jesus Christ. Isang araw nga po, na-strict ako. Kasi may sinabi po yata ako na against sa kanilang rules. Kaya po na-restrict ako ni Lolo M. Kapag po ang ibabahagi natin is about the truth, about Jesus Christ, kung ano-ano pong ginagawa nila. Pero pagka makakabastusan ang kanilang ilalagay, ayun po. Hallelujah. Pastora Lina Di Mayuga. God bless po, Pastora. Salamat, Sister Susette. Amen. Hallelujah. Meron pa po dyan na mga comment. Jesus Christ, sabi ni Sister Lorna Rodriguez, Jesus Christ is the fullness of Godhead. Hallelujah. But He is not the Father. He is the second. He is the second Adam of Son of Man, the seed of David. Yes, but He is still God. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Napakaliwanag po. Amen. Ano pa po yan? Thank you, Holy Spirit, sabi ni Sister Irene. Glory to God. Jesus Christ is really our God. Amen. Hallelujah. Sister Irene, salamat Panginoon. Hallelujah. Nakahabol po ako. Glory to God. Talaga lang po hindi ako mapakali. Nung nabasa ko po na may guhit pa, hindi po ako mapakali. Kaya po, ginawa ko po ito. To depend. Jesus Christ is our God. He is God. Amen. Pastora Lina Di Mayuga, sinabi rin po yan sa uti. Ako nga, yes, napakadami po. Kaya po, si Jesus Christ, siya na yung nagsabi na, I am who I am. Hallelujah, amen. Pastora Lina Di Mayuga, patatagin nawa po tayong lagi ng Panginoon. Amen. So, Sister Rona Gallego, ay iyak ako. Napapayak tayo. Bakit, mga kapatid? Because the Spirit of the Lord is in you. The Holy Spirit is human. He is a person. Nananahan sa ating mga buhay. Kapag ang banal na Espiritu nagigrieve, umiiyak siya. Nasasaktan siya. Kapag nakikita niya yung kanyang mga anak, ay parating nadadaya ng kaaway. Sister Carmi, hallelujah, praise God. Amen. Ano pa po, sino pa po dyan? Pastora Lina Di Mayuga, Satan is already defeated, loser. Mandaraya, yes! Tandaan po natin, we need to learn ang mga strategy ni Satanas upang di tayo madaya.
Alam natin, sasabihin natin sa kanyang pagbubuka, you Satan, you are loser. 2,000 years ago, you are loser. Talunan ka na. The Bible said. Yung may mga Kristo sa puso at may Holy Spirit, tunay po na hindi pala tayo dapat matakot. If you know who you are in the sight of God, kapag alam po natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, alam mo na ikay anak ng Diyos, iniligtas ka niya, hindi po pala tayo matatakot. Amen? Because ang Diyos ang nagsabi na hindi tayo dapat matakot. 365 times, the Bible said, do not be afraid, I am with you. Do not be afraid, I am with you. Ilagay po natin yung sa ating puso at isipan. Magsukpo na hindi tayo dapat matakot. Because the Bible said, God never lies. God is faithful. Amen? Ano pa po ang nandyan? Salamat kay Sister Rosa Carambes. Rona, salamat po sa inyong pagsama. Sister I'm Free, salamat po. Ingat ka dyan sa Hong Kong. Kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod. Siya ay nakaramdam ng gutom. Yes. Siya po ay naging normal na tao. Bakit po naging normal siya? Para sa panahon natin, hindi tayo makapagmurmur sa Kanya, na sabihin natin, Panginoon, hindi ka naman naging tao kaya hindi mo alam yung nararamdaman ko. No! Yung nararamdaman natin sa panahon natin ngayon, naramdaman ni Jesus Christ. Hindi siya pinansin kung ano-ano ang ginawa sa Kanya. Alam ng Panginoon ang dinadanas natin. Wala tayong matatago sa Kanya. Amen? Puri ng Panginoon. Salamat po. Pagpalain po kayo. Jan Lova from Davao City. God bless po. Sister Linjo, salamat po. Salamat po sa hapon na to na pagsama nyo. Sister Esther Baro, salamat po. Amen. Salamat po mga kapatid. Blessed afternoon po, Pastora. Glory to God po. Sister Maria Teresa, watching from Ilocos Norte. God bless po kapatid. Girly, Sister Girly, amen. A blessed afternoon, Pastora. Watching from Iligan City. God bless po mga kapatid. Good afternoon, Sister Nora from, good afternoon, kapatid. God bless po everyone. So, Sister Enahi, salamat po sa mga word of God na ito na ibinabahagi mo, Pastora. Ako po ay tagapagsalita lang. Ito po yung kalooban ng Panginoon. Nasabihin yung katotohanan para tayo po hindi parating nadadaya ng mga kasinungalingan. Kaya po, Sister Wena Molina, yes, amen. Sister Graciela, mapagpalang araw po, Pastora, at sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Brother Joel, mapagpalang hapon po. Salamat po. At Sister Liang, watching from Alabel, Sarangani, province. Salamat po mga kapatid. Hallelujah, salamat po sa panalangin nyo. Hallelujah, glory to God. Puri ng Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu. So, nawa po ay buhat ngayon ay hindi na po tayo magdududa. Hindi na po tayo mag-aalinlangan katulad ni Tomas na nagdadoubt, na naghanap pa ng proof para malaman niya kung totoong God si Jesus Christ. Maliwanag na po at ulit-ulitin niyo po yan, yung mga I am, para po tayo mag-seek yung sa ating isip, sa ating puso, upang kahit anong marinig natin na doktrina, na katuruan ng mga iba, hindi po tayo maiiligaw. Amen? So ako po'y mananalangin, as the Spirit of the Lord lead me kung ano yung dapat ipanalangin. Salamat po sa mga nag-share at sa mga nakasama. Salamat po sa Panginoon. Ako po ay instrumento lamang para sabihin ang katotohanan. The Holy Spirit is that great teacher na magtuturo sa atin para ituro yung totoo upang hindi tayo maligaw. Tayo lamang po yung mga tagapagsalita. Tayo yung bibig, mata, katawan, paa, kamay ng Panginoon para sabihin sa mundo yung katotohanan.
Amen. Magpe-pray po ako. Hallelujah. Ama, maraming salamat po sa hapon na to. Salamat po na na-declare natin yung katotohanan. At nawa po, wala na pong patuloy na marilinlang sa mga kapatid namin. At ano po ang marinig namin sa mga kasinungalingan. Hindi po kami maapektuhan nito. Bagkus tatayuan po namin at ilalagay sa aming mga puso yung mga salita mo na itinuturo mo sa amin na siyang nagpapatunay na ikaw ay Diyos 100% na God. Ama, dinadalaan ko ang mga kapatid ko na sumama ngayon. Salamat sa kanilang buhay. Yung mga kapatid na nag-share at hindi na hiya na i-share itong mga ganito na patungkol kay Jesus Christ. Lord, salamat po na binigyan mo po ako. Ikaw po ang nangusap. Ginamit mo lang po yung aking bibig para kami po lahat ay turuan at marinig namin yung katotohanan upang kami po kahit saan kami pumunta, kahit kami saan dalhin, hindi po kami madaling katulad ng dagat na nadadala ng mga katuruan na kabulanan. Mapagpalain po ang mga kapatid ko na to, nakasama sa amin, nakikita mo po sila, ano man po yung mga kahilingan nila, mga prayer request, kung ito po ay salvation ng kanilang pamilya dahil hindi pa nakakaligtas. Lord, loobin mo na makatanggap ng kaligtasan ng aming mga family. Kung ito naman po ay panalangin para sa mga financial need, spiritual growth, pagtibay ng pananampalataya, Lord, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ito po yung gusto mo. Yun yung gusto mo na kami po ay parating lumago sa pananampalataya upang hindi kami madaling mailigaw ng kaaway. At kung ito naman po, Panginoon, ay mga kahilingan sa mga kapatid, may sakit, may karamdaman, lahat ng uri ng sakit, karamdaman, may upo, may trangkaso, may lahat na po, may sakit sa lalamunan, anumang uri ng sakit right now na nasa mga kapatid namin, nanghihina, nanlulupaypay, natatakot, hindi alam kung saan pupunta. Lord, we rebuke the power of darkness, we rebuke the spirit of fear na parati na lang nananakot, get out sa aming mga buhay. Dahil kami ay 2,000 years ago, ay sinabihan na ng Panginoon, we are victorious, we are more than conqueror, sabi sa Romans. Hindi po magiging hadlang yung kawalan, yung mga bagay sa mundo na to na nakikita namin right now. Wala po yung halaga. Dahil alam namin, nangako ang Panginoon na hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan, sasamahan kami all the days of our life. Hanggang sa pagbabalik mo, ay kami sasamahan. At ang dalangin ko, Panginoon, lahat po na narinig na mga kapatid ko na to, na patungkol sa katotohanan na si Jesus Christ is God, ay hindi po manakaw ng kaaway. Amin po sinasawata ang mga kasinungalingan, ang kabulanan, ay hindi manaig sa aming puso at isipan. Bagkos tayuan namin yung katotohanan at ang banal na spirito ang parating magtuturo sa amin to stand firm what is truth. We need to stand what is truth according to the Bible said. According sa salita ng Panginoon. Ama, maraming salamat po. Maghihiwalay-hiwalay po kami ngayon. Pero salamat na nasabi po natin yung katotohanan about you. Kaya po, thank you po, Ama. Pagpalain po ang aking mga kapatid. Ano man ang kanilang kahilingan right now, unspoken prayer. Iniaando ko po sila sa inyo. Ang mga OFW, ang nasa ibang bansa, salamat sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila at ingatan, ang mga kapatid na makakapanood nito right now, mamaya later, manood, ay mapagpala po, Panginoon, at lalo pang lumalim ang aming pagkaunawa na si Kristo ay tunay na Diyos. Maraming salamat po, Ama. Siliyuhan mo ng banal na dugo ang aming mga puso at aming mga isip at lahat ng salita na aming narinig ay magbibigay sa amin ng paglago pa sa pananampalataya. Maraming salamat po, Lord. Tanggapin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga anak at Espiritu at ang kapangyarihan niya ay parati nating maranasan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong pagsama. Nawa po, ang pag-ibig ng Diyos ay samahan tayo parati because the Holy Spirit is with us. Paalam na po sa hapong ito na iparating ko na po yung pinapasabi ng Panginoon sa bawat isa. So, to God be the glory. All the glory belongs to God. Siya po ang ating itinataas. Siya po. Let the name of Jesus be glorified, magnified in our life because He died on the cross for you and me. So, we love you with the love of the Lord. Amen. Bye-bye na po. Bye-bye.
Bye-bye po. Kahit ayaw ko pang umalis, ay baka po may ginagawa kayo. Kaya, to God be the glory. Gandang hapon po. Amen.